Hindi ako marunong gumamit ng computer ayon kay Sara Duterte. Naniniwala ba kayo mga tol sa kanya? Kindly comment yes or no kung naniniwala kayo sa mga sinasabi ngayon nitong si Sara Duterte. Itinatanggi niya po kasi ang insidente ng pagbato di umano niya sa kanyang abogado, partikular ito pong si Attorney Michael Powa ng laptop. Ayon pa kay Sara Duterte, yun nga po, binili niya itong laptop na ito, mahal daw po ito at hindi niya daw po ito itatapon o ibabato kasi kung masisira, siya din daw po ang bibili. No? Yan ang mga pahayag na ginawa nito pong si Sara Duterte sa naging ambush interview sa kanya. Oh, baka hindi naman ambush interview. Baka talaga naman set up po ito na interview para po sa kanya ng mga sumusuportang vlogger, partikular doon po sa Hague, Netherlands, kung saan nandoon ngayon ito pong si Sara Duterte. Pakinggan po natin ang balita mga tol at paki-comment nyo po kung kayo po yung naniniwala na hindi marunong gumamit ng computer ito pong si Sara Duterte. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang pinupukol sa kanya online. Kabilang, ang mali pamamato niya ng laptop sa miyembro ng kanyang defense team na si Attorney Michael Poa. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa video na binigay ng kanyang tanggapan, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat sa social media na binato niya umano ng laptop si Attorney Michael Poa, ang nagsisilbing spokesman sa kanyang impeachment complaint. Maraming mga kumalat na impormasyon kamakailan na may ganyang insidente pero wala naman pong pinapangalanan. Nakita ko yan sa iba't ibang post ng ating mga pina-follow na social media influencers or vloggers at wala po silang partikular na pinapangalan doon. Kaso lang syempre, kung aanalasihan mo yung mga pagsulat po nila, tumutukoy talaga yon kay Sara Duterte. At ang kauna-unahan pong nagpangalan, hindi naman para kay Sara Duterte kung hindi sa abogadong si Michael Powa ay sa isang interview po ng teleradyo, kung hindi ako nagkakamali, dito po kay Attorney Lorna Kapunan. Pero hindi rin naman po sigurado si Attorney Lorna Kapunan nung sabihin niya yon dahil ayon nga sa kanya, may daw binato daw ng laptop. At nang kinalaunan, pinangalanan niya kung sino yung abogado at ito po ay si Michael Powa. Pero mamaya sa balita po itong ating pinapakinggan at pinapanood, itatanggi din po iyan ni Attorney Michael Powa. Itinanggi ni Duterte ang kwentong ito. Ang dami pong mga statements na lumalabas sa different platform, ma'am, na tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng Ay nako, di ko alam kung talagang sinungaling lang itong si Sara Duterte o ewan ko, mga tol. Kasi yung mga sinasabi niya, iba po doon sa lumalabas sa harapan ng publiko. Sa bagay, ano pong ine-expect pa po natin sa kanya na aamin? Kung yung mismo nga pong pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng kanyang asawa na si Attorney Lisa Marcos at ang dating speaker na si Congressman Martin Romualdez, ay talagang hindi nila inaamin ito pa kayang pagbato po ng laptop. Pero sabi nga nila, a picture paints 1,000 words. Hindi daw siya marunong gumamit ng laptop, mga tol, o computer. Ang computer ay pangkalahatan tawag po iyan sa mga gadgets na gumagamit po ng computer or information and communication technology. At ito pong nakikita po ninyo sa balita. Anong tawag dito? Di ba laptop po ito? Ang laptop ay isang uri ng computer. Alam nga namang nakaganon lang siya doon at hindi gumagamit.
Saka mga tol, abogada ito eh. No, wala sigurong abogada o abogado. Ewan ko kung mag-agree kayo sa akin mga tol. Tanungin ko kayo. Meron bang abogado na hindi marunong pong gumamit ng computer? Wala siguro. Kahit saan ka sigurong magpuntang lugar, basta abogado marunong gumamit ng computer. Kasi kakailanganin mong gumawa ng mga pleadings. 'Di ba? Mga prayers o kung ano-ano mang mga legal form na ikaw ang makakagawa dahil ikaw ay isang abogado. Kung sinasabi ngayon ni Sara Duterte na hindi siya marunong gumamit ng computer, parang sinasabi niya rin na bogus ang pagiging abogado niya. Di ba? Mga tol. Katulad dito, nakikriticize tuloy siya. Sabi dito sa balita ng Interaction, BP Sara draws attention over claim she can't use a computer. Ito, may picture. No, gumagamit ng laptop. Filipinos cast doubt on Vice President Sara Duterte's claim that she does not know how to operate a computer, following rumors that she threw a laptop at her counsel, lawyer Michael Powa. The rumors circulated on social media alleging that Duterte threw a laptop at a member of her impeachment defense team following reported frustration over her case. The Vice President denied the allegation, saying she has never thrown a laptop at a colleague, an employee, or a lawyer in her history of work. Tuloy po natin pakinggan. Ito pong balita mga tol. Mga documents, nire-rely ko lang yan sa... Grabe. sa Grabe ano? Biruin mo mga documents, inire-rely mo lamang. Ito ay pag-amin ng incompetence. Biruin mo, yung mga dokumentong paano kailangan ikaw mismo ang gumawa, ipagkakatiwala mo lang. Di ibig sabihin, pinapatunayan lamang nito na lahat ng mga press release niya. Ito, inaamin niya eh. No, kung pagbabasihan natin ngayon yung logic yung sinasabi ni Sara Duterte, ito po ay malinaw na pag-amin na lahat ng mga press release na nilabas niya simula po nung siya'y naging public servant hanggang sa kasalukuyan bilang vice presidente, hindi po siya ang gumawa. Hindi po siya ang gumawa, kundi ibang tao. Pag-amin po ito mga tol, yung mga naririnig po natin at binabasa po na press release, hindi siya gumawa. Niloloko niya ang tao kung ganun. Sasabihin, pahayag ni Sara Duterte pero hindi naman pala siya gumawa. Kasi ito na mismo eh. Ito na mismo ang aktwal na pag-amin ni Sara Duterte na ang mga dokumentong ginagawa sa kanyang opisina ay ipinagkakatiwala niya lamang sa taong marunong gumawa nito. 'Di ba? Nire-rely niya yung paggawa ng dokumento sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. In short, hindi siya ang gumagawa. Kaya ang nangyayari tuloy dito, totoo yung kasabihan, sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, na sa interview na ginawa sa kanya kamakailan, yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Di ba? Magsasalita ka, pero ang katotohanan, di naman pala totoo. Kasinungalingan. Katulad ng sinasabi dito ni Sara Duterte. Wala tayong pakialam na sa laptop incident kung tutuusin Ang pakialam na natin ngayon, yung sinasabi niya, which happened to be related dito sa laptop incident. Pero mas concerned tayo rito, meron tayong vice-presidente na nagsasabi na hindi marunong gumamit ng computer. Meron tayong vice-presidente na nagsasabi na lahat ng mga documents ay ipinapagawa niya lamang sa kanyang mga tauhan. That is incompetence, mga tol. Napaka-incompetent ng ating vice-presidente para po sabihin ng mga pahayag po na ito. Sunod ay, yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi siya itatapon. Basta naligulo. Pag nasira yun, ako din yung gagasa sa bibili ng... Hiningan pa namin ang pahayag tungkol dito si Attorney Powa. Pinalagan din ng busy ang ilang paglalarawan umano sa kanya sa social media.
Ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako. Ano pa ba? Bobo ako. Di ba totoo? Napapatanong na ako, mga tol. Ha? Sabi ni Sara Duterte, ano ba gusto nilang ipalabas na naratiba? Bobo siya? Baliw siya? O naniniwala ba kayong matalino si Sara Duterte? Paki-comment nyo nga, mga tol. Yes or no? Matalino ba si Sara Duterte? Comment yes or no. Kasi alam niyo kapag ka tinatanong natin ng mga Duterte supporter, di nila kayang sagutin yan eh. Di nila kayang sagutin. Tanungin nyo sila, matalino ba si Sara Duterte? Di nila masasagot. Ang sasabihin lang nila, bangag ka. Bayaran ka. Oh, naniniwala ba kayong baliw si Sara Duterte? Ha? Ako, hindi ako naniniwalang baliw siya. Taliwas sa paniniwala ni Ramon Tulfo. Sabi kasi ni Ramon Tulfo, baliw daw itong si Sara Duterte. Pero ako hindi ako naniniwalang baliw si Sara Duterte. Mas malakas ang paniniwala ko na meron po siyang criminal tendencies. No? Yung kanyang isipan ay utak kriminal. Yan naman po ay lantaran po nating napanood, narinig. Biruin ninyo, nakita po natin nung siya po ay mayor pa lamang ng Davao City na napak po siya ng sheriff. Yun po ay serious physical injuries. Paglabag po yon sa revised penal code. Ang tawag po doon felony, an act or omission in violation of the revised penal code. Meaning, crime. Ha? Tapos, nung ito po'y vice-presidente na, sa series ng mga meltdown po niya sa harapan ng publiko, unti-unti po natin nakikita yung criminal tendencies niya. Gusto niyang hukayin ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itapon sa West Philippine Sea. Yun po ay bawal. Ha? Dinedesecrate mo yung isang pumanaw na tao. Pangalawa, yung kanyang pagsasabi na gusto niyang gilitan, pugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. And worse, noong November 23, 2024, sinabi niya sa mga kausap niya during live streaming, "Huwag kang mag-alala, ma'am. Meron na akong kinausap. Patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. No joke, no joke." Di ba? Kaya ako, di ako naniniwalang baliw siya. Kasi ang baliw, wala sa katinuan. May mga tao kasi talaga na matino naman, pero utak kriminal. Yun ang mas paniniwala ko dito kay Sara Duterte. Siguro sabihin na natin hindi siya normal, sabi nung isang manonood natin. No? Kasi ang normal na tao, hindi lalabag sa batas. Ang normal na tao, hindi makakaisip ng hindi maganda sa kapwa niya. Ang mga abnormal kung tawagin, lumilihis po doon sa kung ano yung normal para sa pangkaraniwang tao. Tuloy po tayo sa pakikinig dito sa balita. Pro-China ako. Confident. Dati, nagsasabi sila, berat ako. Nagigil na sila. Stable, ma'am. Baliw nga. Stable. So, yun yung sinasabi ko. Basura na siya, pero syempre, dahil nakukonsume siya sa social media para paborato yung target na gusto ng panakaw. Ayun pala, pagnanakaw. Sa tinukoy niyang paninira umano at ang pinagdaraanan ngayong impeachment complaint, sabi ng bise. Alam niyo naman, hindi ko... Ito read between the lines, mga tol, kung paano nito binobola ang publiko. Pinalalabas niya na hindi niya naman gustong maging presidente. Bakit kakakandidato sa pagka-presidente sa 2028? Di ba? Pangalawa, kung totoo ang sinasabi ni Ramil Madriaga, kasi nungalingan niyang sinasabi mo, dalawa lang naman yun . Either ikaw ang nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo
O si Ramil Madriaga ang nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling? Ano ba sinasabi ni Ramil Madriaga na sinasabi mo hindi totoo? Pero maraming naniniwala kay Ramil Madriaga kasi ang dami niyang mga ebidensya corroborating his statement. In 2019, ayon kay Ramil Madriaga, inutusan mo siya para bumuo ng isang grupo na susuporta sa pagka-presidente mo sa 2022. At very disappointed ang grupo nila Ramil Madriaga kasi eventually you decided not to run for president but for mayor lamang. Istilong Duterte nagpapakipot. Pero eventually lumabas ang katotohanan, ginusto mong maging vice-presidente. Sabi mo noon, meeting halfway yung gusto ng mga supporters mo at yung ayaw mo. Halfway. Kaya ayaw mong maging presidente, gusto ng mga supporters mo na maging presidente ka, halfway vice-presidente. Pero ang kumpirmasyon ni Ramil Madriaga ay nagpapasinungaling sa mga sinasabi mo kung ang paniniwalaan namin si Ramil Madriaga. Dahil ayon sa kanyang naging supplemental affidavit na binasa sa committee hearing ng Committee on Justice during your impeachment proceedings, sinabi ni Ramil Madriaga na kayo'y nagplano na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos after 2 years ng panunungkulan po nito. In short, ever since, ninais ninyo na maging presidente. Kung ang pagbabasihan, again, ang pahayag ni Ramil Madriaga. Whether sa kusang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang pagpapatalsik, o in pinaka-extreme case, sa pag-assassinate kay PBBM. Meron nga po si Pebbles Talakera, and I hope hindi po ito totoo. No? Kasi kaligtasan po ng Pangulo po ng Pilipinas, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang nakasalalay po dito. Basahin ko po sa inyo ang post ni Pebbles Talakera kahapon. BBM's assassination is their top priority. Sana hindi po ito totoo. No? Keep an eye of all the aircraft technicians of the Presidential Security Command Office of the President. Avoid new faces and newbies. Aviation fuel can be mixed up with other substance that can cause engine failure of the presidential chopper. Caution the President of any possible prick yet orchestrated accident. Duterte siblings are doomed, preparing for their impending downfall, but not without a fight. Protect PBBM. Oh. Ito po ay isang mensaheng marahil pinadala kay Pebbles Talakera, and I am hoping na hindi po ito totoo. But going back sa pinag-uusapan po natin na pahayag ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit, pinapabulaanan nito yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Kaya again, dalawa lang naman ang pwedeng totoo eh. Ikaw, Sara Duterte, ang nagsasabi ng totoo, which, in my opinion, hindi ako naniniwala, o si Ramil Madriaga na nagsasabi ng totoo. Again, in my opinion, naniniwala ako kay Ramil Madriaga. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. So para sa akin, kung manatili ako Vice President, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the Office of the Vice President. Kung hindi man din ako maging Vice President, okay lang din sa akin. So, yung makakatulong pa rin ako sa mga tao sa ibang capacity na, sa ibang pamamaraan. Pero ang tanong niya, tungkol saan ba ang impeachment? Di ba? Ang lakas ng loob na magtanong kung tungkol saan ang impeachment. Mukhang hindi talaga abogada itong si Sara Duterte, no? Ewan ko kung paano naging abogada ito, talagang nakakapagtaka. Biruin mo, abogado, hindi marunong mag-computer,
Naku ng teteng talaga. Pero, para saan ba ang impeachment? Hindi po political ang impeachment. No, yan ay kaparaanan sa paghahanap ng pananagutan. Ang problema lamang kapag ka ang impeachable officer ay isang politiko. Kaya pinalalabas na pamumulitika. Pero tandaan po natin, sino ba ang inaaway ni Sara Duterte? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang dating speaker na si Martin Romualdez. Sino ba ang mga naghain ng impeachment complaint laban sa kanya? Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos o tauhan nito. Hindi naman si Congressman Martin Romualdez o tauhan nito. Mga dilaw na dati ninyong kakampi. No? Ang mga Duterte ay originally dilaw. Tanggapin ninyo yan, ang katotohanan sa mga Duterte supporters. Dapat alam nyo, higit sa lahat ang kasaysayan ng hinahangaan ninyo. No? Ang lolo't lola o ang lola partikular nitong si Sara Duterte, kung hindi ako nagkakamali, ay isa sa mga individual na sumuporta sa para patalsikin ang dating Pangulong Marcos Sr. Si Rodrigo Duterte ay isang beneficiary sa pagpapalit ng gobyerno nang mapatalsik ang dating Pangulong Marcos Sr. I-correct nyo ako mga tol kung mali yung pag-alala ko sa mga nababasa ko lamang. At sa kasaysayan ng mga Duterte, nung umiiral na ang 1987 Constitution sa political system natin, partikular sa pagkandidato ng dating Pangulong Pinoy, no? Nakita po natin na kulay dilaw kayo. Sinusuportahan ninyo ang kandidatura nang noon ay kumakandidato pa lamang na si Pinoy. Itinaas pa nga ng tatay mo ang kamay ni Pinoy. Nangampanya kayong dalawa para kay Pinoy. Kaya originally, dilaw talaga itong mga Duterte. At yung mga dilaw na yan, sila yung nagsampa ng impeachment complaint laban sa'yo, Sara Duterte. In fact, ito pong sina Father Saballa et al. Alam naman natin ang kulay ng mga yan. Kakulay ninyo yan, dilaw. Kaso lang, nakikita nila yung di umano'y paglustay mo ng pondo ng taong bayan na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng confidential funds. Nakikita nila yung di umano'y mga tagong yaman mo. At nakita naman ng lahat, hindi lang mga dilaw, yung pagbabanta mo sa buhay ng ating Pangulo, ng kanyang asawa at ng dating speaker. Which, kung titingnan natin, hindi po iyon appropriate para sa isang vice-presidente. No? Saan ka nakakita ng vice-presidente na ang utak ay kriminal? Tanging dito yata sa Pilipinas. At ibinroadcast pa yon sa pamamagitan ng isang live stream. Kaya wag mong palabasin na pinupulita ka lang, Sara Duterte. Lahat ng mga kinakaharap mong impeachment complaint, ikaw ang nagdulot noon sa sarili mo. Hindi kung sino. Is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Marison, Diba? Sa susunod na balita, itatanggi yan ni Michael Powa. Hindi na natin panoorin yon kasi wala namang umaamin sa kanila Kahit makatotohanan, hindi nila aaminin. Diba? Eto pa kayang laptop incident, aaminin kaya nila yan? Malabong aminin yan. At syempre, kaugnay ng impeachment complaint ni Sara Duterte, panibagong dagok para sa kanila sapagkat yung petisyon ng kanyang asawa na si Man Scarpio, belated happy birthday sa aking bunsong, baby dog, no? Si In, birthday niya kahapon. Tapos birthday ngayon ng kuya ko. Happy birthday sa iyo, tol, si Brad Pitt. Happy birthday. Pero puntahan natin ngayon itong desisyon ng korte sa Regional Trial Court sa Quezon City. Yan. Binasura po ng Branch 81 Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ng asawa ni Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio laban po
sa Committee on Justice sa House of Representatives kaugnay po ng isinagawa po nitong hearing laban kay Sara Duterte sa impeachment complaint, no? Pero ipinatagalog ko na po yan kay ChatGPT para mas madali po nating maunawaan. Ito po yung translation in Tagalog ng nabanggit na korte. Nakalagay po dito kautusan para resolbahin ay ang manifestasyon and motion to take judicial notice, petition para sa prohibition sa ilalim ng Rule 65 na may kahilingan para sa pag-issue ng writ of preliminary injunction. Sa kanilang manifestation and motion to take judicial notice, sinabi ng mga petitioner sa pamamagitan ng kanilang abogado na sa pagdinig ng House Committee on Justice noong April 22, 2026, tumanggi umano si Respondent Attorney Charito Mendoza na ilantad at isapubliko ang income tax returns ni na petitioner Attorney Manasseh Carpio at ang kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Kalakip din dito ang mga artikulo ng mga balita at mga link sa opisyal na YouTube website ng House Committee on Justice. Inihiling nila na kilalanin ng hukuman sa pamamagitan ng judicial notice ang naturang pagtanggi ng respondent. Ang Section 1 at 2 Rule 129 ng Rules of Court ay nagsasaad. Section 1, judicial notice kung kailan mandatoryo. Ang hukuman ay dapat kumuha ng judicial notice nang hindi na nangangailangan ng ebidensya tungkol sa pag-iral at lawak ng mga estado, kanilang kasaysayang pampolitika, mga anyo ng pamahalaan at mga simbolo ng neutralidad, batas ng mga bansa, mga admiralty at maritime court ng mundo at kanilang mga selyo, ang pampolitikang konstitusyon at kasaysayan ng Pilipinas, mga opisyal na gawain ng lehislatibo, ehekutibo at hudikaturang sangay ng pambansang pamahalaan ng Pilipinas, mga batas ng kalikasan, sukat ng panahon at mga geographical na dibisyon. Sa madaling paliwanag, pag sinabing judicial notice mga tol, ito po ay understandable na. Hindi na kinakailangan patunayan pa. No? Halimbawa, si Rizal ang itinuturing na bayani ng Pilipinas. Hindi na kailangan pagtalunan kasi kinikilala talaga natin mula noon hanggang ngayon na si Rizal ang pangunahing pambansang bayani ng Pilipinas. O yan po for example lamang sa madaling pangunawa ng judicial notice. Section 2. Judicial notice kung kailan diskresyonaryo. Maaaring kumuha ang hukuma ng judicial notice sa mga bagay na kilalang kilala ng publiko o yaong kayang patunayan ng walang pagdududa o yaong dapat alam ng mga hukom dahil sa kanilang tungkuling panghukuman. Halimbawa, yung nangyaring mga committee hearings sa Senado o sa House of Representatives, dahil nga po ito ay publicly available, napapanood ng publiko at merong mga records, hindi na kinakailangan pa ng further na paliwanag para patunayan na merong ganoong na nag-transcribe o nangyari sa isang committee hearing. Tuloy natin ang binabasa po natin dito. Itinatanggi ng hukuman ng mosyon. Yan na. Kasunod ng mga nakasaad sa Section 1 sa ilalim ng prinsipyong ejus dem generis, ang mga artikulo ng balita at mga YouTube link ay hindi maaaring maging paksa ng mandatory judicial notice. Baliktad pala yung pagkakaunawa ko, sorry. I stand corrected, no? Dito sinasabi ng hukuman, no? Iko-correct ko yung sarili ko nagkamali ako ng interpretasyon. Sinasabi ng hukuman na ang mga artikulo ng balita at mga YouTube link ay hindi maaaring paksa ng mandatory judicial notice. Ibig sabihin, kung ang pagbabasihan mo lamang, hindi, tama naman yung sinabi ko, pero ang pagbabasihan mo lamang mga balita at mga YouTube links, hindi pwede itong maging mandatory judicial notice. Kung ang isang pangkalahatang salita o parirala ay sumusunod sa pagbanggit ng mga partikular at espesipikong salita na kabilang sa iisang uri, o kung ang huli ay sumusunod sa una, ang pangkalahatang salita o parirala ay dapat bigyang kahulugan na sumasaklaw lamang sa mga tao, bagay o kaso na kahalintulad o kapareho ng uri o klase ng mga specific na nabanggit. No, specific ang mas mahirap banggitin yung Tagalog Sabihin na lang natin specific na nabanggit. Gayon din, hindi sila maaaring maging paksa ng discretionary judicial notice. Ang mga artikulo sa pahayagan
ay maituturing na hearsay evidence, twice removed at sa makatuwid ay hindi lamang hindi katanggap-tanggap bilang ebidensya, kundi wala ring anumang probative value kahit tutulan man o hindi. Maliban kung iniaalok ito para sa layuning iba sa pagpapatunay ng katotohanan ng ipinapahayag. Writ of preliminary injunction, nakatuon lamang sa mga partido sa kaso at hindi laban sa hukuman o tribunal. Tungkol sa pag-issue ng writ of preliminary injunction and blah blah blah, tapusin na natin ito sa pinakahuli na tayo kasi may papakinggan pa tayong interview kay dating Senador Antonio Trillanes. Ang pinakapunto ng desisyon ng korte ay hindi po kinatigan ang petisyon ng asawa ni Mans Carpio. Ito na po, basahin na po natin yung pinakahuli na bahagi. Nakalagay po dito, kapangyarihan ng judicial review sa ilalim ng konstitusyon. Ang artikulo 8 ng 1987 Constitution ay nagbibigay ng pinalawak na jurisdiction sa Korte Suprema hinggil sa kapangyarihan ng judicial review upang tukuyin kung nagkaroon o walang naganap na grave abuse of discretion na katumbas ng kawalan o labis na paggamit ng jurisdiksyon sa bahagi ng alinmang sangay o instrumentalidad ng pamahalaan. Sa kasong ito, ang mga respondent ay kumikilos sa kanilang opisyal na kapasidad bilang bahagi ng House Committee on Justice, isang kapantay na sangay ng pamahalaan. Kaya ang kasong ito ay dapat sanang isinampa sa Korte Suprema. Yon ang pinupunto natin. Nang una po natin kinontent ito, mga tol. Nagtataka tayo bakit isinampa ni Attorney Mans Carpio at ng kanyang abogado sa Regional Trial Court ang issue. Samantala, ang judicial review kung tawagin ay dapat exclusively sa Korte Suprema. Dahil dito, ang petisyon para sa prohibition ay ibinabasura dahil sa kawalan ng jurisdiction. Ang kahilingan para sa pag-issue ng writ of preliminary injunction ay itinatanggi, ipinag-uutos. Ginawa sa Chambers ngayong ika-6 ng Mayo 2026 sa Lungsod, Quezon. Presiding Judge Madonna C. Echeverry. Kaya sablay na naman ito pong diskarte ng mga Duterte. No? Hindi sila umubra sa Korte Suprema at ewan ko, mas ginawa pa nilang katangahan yung sumunod na aksyon sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa lower court, which has no jurisdiction over sa tinatawag na grave abuse of discretion. Anyway, puntahan na po natin ito pong interview kay dating Senador Antonio Trillanes. Ito po ay may kaugnayan, syempre, sa pinag-uusapan po nating impeachment laban po kay Sara Duterte. Pakinggan po natin ang interview po sa kanya. Sara, Yan, balik tayo dito. magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga listeners. Opo, umpisahan natin. Ito nga, ang take-off natin, itong... Tanong natin muna siguro kung ano. Ano ba tanong natin? After nung pagharap mo dun sa House Justice Committee, dilatag mo yung lahat ng mga sa tingin mo dapat na mailatag na. Ano nang sumunod sa isang Senator Antonio Trillanes? After po nun, ay syempre ang ina-anticipate natin kung ano yung magiging reaction ng publiko at ng mga kongresista. At base dun sa mga napulsuhan natin, kumbaga game changer yung una yung kay Madriaga, mabigat na yon, yung mga Mary Grace Piatos, mabigat. Then ito yung sa bank accounts, yung ill-gotten wealth, talagang nakita ko yung mga reaction ng mga kongresista doon, parang namangha sila doon sa confirmation ng AMLAC at talagang nagkaroon sila ng kumpiyansa na pagsulong nito at pag-transmit ito sa Senado. Tapos itong April 29 na-review kumbaga yung mga video ni Sara nung nag-meltdown siya. At alam niyo yung video na yon, maaring yung mga those involved sa politika at kayong mga na-expose sa media, sa news, nakita nyo yon, pero karamihan ng mga kababayan natin hindi napanood yon.
Kaya maganda ng na paulit-ulit na nilalabas yun. Nabanggit mo na rin lang si Madriaga. Pwede ba nating ikumpara ang isang Senator Trillanes kay Ramil Madriaga pagdating doon sa kung anong mga nalalaman sa pinagagagawa ng mga Duterte? Ito kasi si Ramil Madriaga, kung titignan mo siya, yung mga skeptics, yung mga neutral observers, parang, ito, paano ka nasa loob, Oo. di ba? Pero nung lumabas yung mga Makasingit lang ako mga tol. Siguro kung meron mang isang tao na talagang naging balakid sa mga Duterte, natatangi ito pong si dating Senador Trillanes. Kasi siya lamang yung naging consistent sa kanyang naging posisyon ng paglaban sa mga Duterte. Simula't simula nang siya po'y naghayag ng pagtutol sa noon ay kumakandidato na si Rodrigo Duterte, ay kanya na pong inilabas ang mga nalalaman niya para po sana hindi iboto ng tao si Rodrigo Duterte. No? Pero marami ang hindi po naniwala sa kanya, pero hindi po siya nagpatinag. Dekada po niyang pinaglaban ang kanyang nalalaman. At finally, na-vindicate po siya. Sapagkat yung mga sinasabi niya, in particular, mga accounts ng mga Duterte, ay pinatotohanan po ng Anti-Money Laundering Council sa pamamagitan ng mga lumabas na tinatawag na covered transactions at suspicious transaction. At ito po, in particular, ay tumutukoy sa mga bangko ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Ang halaga na involved inflow at outflows o yung mga pumasok at lumabas na pera ay ang total 6.7 billion pesos. No? Kaya saludo talaga ako dito kay dating Senador Antonio Trillanes na naninindigan sa kabila po ng napakarami pong pagbabanta sa buhay niya ng kanya pong kinalaban ang mga Duterte. At malungkot lamang sapagkat walang balak tumakbo si dating Senador Trillanes sa halalan sa 2028, pero who knows, baka magbago pa isip niya kasi ang layunin niya ngayon mga tol ay i-focus ang kanyang lahat ng kakayahan at kaalaman sa ngayon ay impeachment ni Sara Duterte. Baka naman pagka natapos ang impeachment ni Sara Duterte, dahil naniniwala itong si dating Senador Trillanes, siya ay optimistic kumpara sa akin na napaka pessimistic ko pagdating sa Senado, no? Kasi sa paniniwala ko, hindi makukonvict ito pong si Sara Duterte sa Senado. Pero ito pong si dating Senador Trillanes, optimistic siya. Ayon nga sa kanya dito sa interview na ito, merong 10 siguradong magko-convict kay Sara Duterte at may natitirang 9 na nakadepende sa sitwasyon at naniniwala siya na yung 9 na yon kapag lumabas talaga ang mga ebidensya na, partikular yung mga bank accounts nitong si Sara Duterte, mape-pressure itong mga 9 na ito na buboto para i-convict si Sara Duterte. O, ganun po siya ka-hopeful dyan. Kaya sana, after impeachment at kumakonvict nga si Sara Duterte, magbago ang isip ni dating Senador Trillanes. Kasi sayang, yung mga ganitong tao, mga tol, nakakapanghinayang yung prinsipyo ng isang tao na iilan na nga lamang meron tayo sa mga nakaupong taong gobyerno. Tapos, mababawasan pa ng katulad ni dating Senador Trillanes. O balik po tayo sa pakikinig po sa kanya. Retract, mga pictures na nakita namin na nandoon talaga sa loob ng grupo. Tapos, most importantly, kilala niya si Colonel Nolasco na binibigyan ng pera doon sa confidential funds. So, kilala niya, kaibigan niya. So, nandoon siya sa pwesto na pwede niyang magawa yung mga sinasabi niyang ginawa niya. Importante po yun. So, yun sa kanya po kasi, whistleblower siya, insider siya. Yung sa akin naman pong mga revelasyon, through naging repository ng information, nag-imbestiga. So, magkaiba yung pinanggagalingan namin. Pero I believe, parehas mabigat. So kahit magkaiba yung pinanggalingan nyo, pag pinagbangga yung dalawa na yan, mas matibay yung ebidensya.
Opo. At sa tingin ko, pag titignan nyo lahat yung naipresenta during the impeachment hearings, mabigat lahat. Ano? Unang article kasi yung betrayal of public trust, yung dun sa yung pagkatao ni Sara nung sinabi niyang nakakuha siya ng mercenaryong papatay kay Presidente, kay First Lady, tsaka kay dating Speaker. Yun palang krimen yun. Pero the way she said it, makita mo talagang merong puot, may tama yun ang naging problema doon. Tapos, yung before that, yung sinabi niyang pupugutan niya, si President Marcos, na dahil lang dun sa isang bagay, yung relo na pinag-usapan. Yes, sa graduation. Sa graduation, ng gigil daw siya, pupugutan niya ng ulo, tas gusto niyang hukayin yung bangkay ni President Marcos Sr., tas itapon sa West Philippine Sea. Makita mo yung psychological imbalance. And remember, ang pinag-usapan dito, fitness to hold public office, specifically the vice presidency. Dito mo makikita na hindi talaga to pwede, no? Tapos worse, kung by some God forbid magkaroon ng sitwasyon na kailangan niya mag-assume as president, Yan ang nakakabahala kasi sa totoo lang mga tol no? Kaya dapat sa lalong madaling panahon matanggal bilang vice presidente itong si Sara Duterte. Kasi siya yung second in command no? O in line, not in command, in line. Dahil wag naman sana, wag mangyari. May 4 na kadahilanan pagka ang presidente ay papalitan. Kamatayan, which is kumakalat ngayon yung balita na gustong ipapatay si PBBM. Yung physical incapacity, resignation, at saka yung impeachment, no? Sa 3 na yan, malabong mangyari yung resignation. Mahal na mahal ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipino. Kaya hindi magbibitiw yan at ipagkakatiwala ang bansa sa isang katulad ni Sara Duterte. Yung physical incapacity, hindi rin mangyayari. Alam natin, napakalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Wag lang magkakaroon ng mga eventualities na magre-resulta doon. Yung impeachment, by next year, kung sakasakali pa. Ang problema, yung ika-4, yung assassination. Mukhang kung paniniwalaan natin yung post ni Pebbles Talakera, ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos para lamang maupo itong si Sara Duterte. Tapos, magkakaroon tayo ngayon ng presidente na ganito. Na kaya niyang gawin kahit sa pinuno ng bansa na pagbantaan ito. Na kaya niyang gawin sa isang court officer, sheriff, sapakin ito. No? At sa maraming pagkakataon, nakita po natin kung anong uri merong utak itong si Sara Duterte. Hindi pa nga dyan nakikita yung mga simpleng pagiging bratinela nito sa harapan ng camera. Di ba kung napansin ninyo, may mga interviews po ito na kapag ka medyo nadudunggol siya ng mic, ginagano niya yung mic at tinitingnan niya na masama yung tao. Maraming beses ko napansin yon. Pero, syempre, ang pinakapunto, yung posibilidad na magkaroon tayo ng presidente na merong pong utak kriminal. At yon ang pinipigilan, hopefully, nito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Biruin mo yung power ng presidency, ibibigay mo sa kamay ng isang Sara Duterte. Alam mo nga, aabusuhin niya ito. I-misuse niya ito. No, pero may pasabi na siya na hindi siya nababother kung siya man ay matanggal bilang vice president. Pero nandoon pa rin yung nauna niyang deklarasyon na interesado siya maging presidente sa 2028. May kasabihan po dyan, ang tawag dyan yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ganon sila na tipong parang alam niyo mayabang na wala akong pakialam dyan, hindi ako interesado dyan, ganyan. Ganyan din si Digong nun. Ayoko naman magpresidente, ganito, ganyan. Pero, and yet,
while they are in power, talagang lasap na lasap nila kung paano mag-abuso ng kapangyarihan. Nakita nyo paano mag-power trip, paano, basta't iba itong pamilyang ito. Pinofile namin ito closely, kaya buti na lang at ito lumalabas na nga. Pero itong sa pagpapatuloy nga ng impeachment, ito kaya yung nakikita ng solusyon? Parang matigil na yung mga nakikita nyo noon pa. Most importantly, Sandro, itong impeachment kasi, this is an accountability mechanism. Hindi ito politika, hindi ito para pigilan kung sino-sino. But pag kami ginawa kang krimen, kailangan ka managot. Yun. Di ba? Kaso lang, ang naging problema kasi, impeachable officer si Sara Duterte. Alam niyo kung mayor lamang po ito, syempre walang impeachment. Kasi may ibang kaparaanan para papanagutin siya sa kasong kriminal na ginawa niya. Ang problema, vice-presidente siya . Meron siyang hinahawakang posisyon na ang tanging kaparaanan lamang para maalis siya ay impeachment. Kaya nga merong mga legal question dito . What if mag-prosper yung grave threat kay Sara Duterte umakyat sa korte at ang korte hatulan siya ng guilty beyond reasonable doubt? Hatol ay pagkakakulong. Mai-implement po ba iyon? Yon ang legal question na even si Ombudsman Boying Remulla ini-entertain at ng iba pang mga legal expert. Kasi hindi mo pwedeng ikulong ang vice-presidente kung ang pagbabasihan ng pagsisilbi po nito sa taong bayan. Hindi siya katulad ng ibang mga politiko, senador, kongresista, na kapag ka na-convict, pwede mong ikulong. Ang linaw-linaw, ang vice-presidente can be removed only from office by way of impeachment. Kaya kahit convicted siya, makukulong mo ba siya? Kasi mababiolate mo yung mandato niya bilang vice-presidente. Paano niya pagsisilbihan ang taong bayan bilang vice-presidente kung makukulong siya? Those are the legal questions, na matetest ngayon kapag kinunbik, umakyat sa korte at makumbik si Sara Duterte for grave threat, o kaya naman kung siya po ay ma-impeach sa House of Representatives and eventually ma-acquit sa Senado. No? Ito mga posibilidad ang pinag-uusapan natin. Kasi kung makukonvict siya sa Senado, wala nang usapan. Tapos na ang laban. What if kung makonvict siya, kung ma-acquit siya sa Senado? Paano yung mga ebidensyang sinasabing malakas na merong graft and corruption na ginawa si Sara Duterte? Na merong pagtanggap ng pera mula sa illegal na droga? Na merong pong paglustay sa confidential funds? Pwede pa ba itong isampa sa korte? At kung maisasampa sa korte, didinggin ng korte, kung sakaling mahatulan siya, again, babalik dun sa unang question, makukulong ba siya? Lahat yan yet to be seen. Pero ang focus natin sa ngayon, step by step lang. Sa House of Representatives, sa latest na balita, mahigit 180 na mga kongresista na ang siguradong pipirma sa articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Baka mangyari na yan sa Monday. Mahigit 60 sa lakas CMD, mahigit 30 sa Nationalista Party, tapos sa party list, marami. Basta ang total ay 180, lahat-lahat. May iba pang mga party, may mga iba pang partido na nag-signify na sila po'y pipirma. Kaya sigurado na aakyat po ito sa Senado. At I am hoping na trial shall forthwith proceed. Yan naman po ang sinasabi ni Senate President Tito Soto. Pero baka magkaroon pa rin po ng labanan dyan. Kasi kung i-question ng mga senador, which is yung minority, ganun ang sinasabing posisyon nila, particular itong si Robin Padilla, pipigilan daw yung impeachment, which is paglabag na kung tutuusin sa kanilang sinumpaang mandato bilang senador. Dahil once na magkaroon ng impeachment or articles of impeachment,
Hindi yung trabaho nila. Ang trabaho nila ay umaktong senator judges, hindi para pigilan ang mangyayaring paglilitis. Pero ganun daw ang gagawin ni na Senator Robin Padilla, kaya malamang sa malamang, yung pagko-convene ng impeachment court, ine-expect ko yan na magkakaroon dyan ng botohan. No? Majority wins. Paano ngayon kung yung majority biglang pumunta sa panig ni Sara Duterte, hindi nakapag-convene ang impeachment court, hindi na matutuloy ang paglilitis. Pero sana hindi ganyan ang mangyari. At kung pupuntahan po natin muli yung interview na yan ni dating Senador Trillanes, kabaligtaran po sa mga iniisip ko. Napaka-hopeful ni Senador Trillanes. In fact, sa kanyang pagpapaliwanag, ako na lang ang magsabi, bilang pagtatapos sa live stream natin na ito, sinabi niya dyan, without naming names, 10 ang siguradong magko-convict kay Sara Duterte. Meron, sabi niya, nakalulungkot man isipin, merong siyam dyan na babase depende sa sitwasyon. Partikular yung mga senador na maaaring kumakaharap sa kaso at makikipag-bargain sa gobyerno para lamang hindi makasuhan. And yung 5 senador, kahit pangalanan na natin, alam naman natin kung sino-sino sila. Robin Padilla, Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Rodante Marcoleta. Kahit daw po mamarilyan si Sara Duterte sa harapan ng publiko, i-acquit nila si Sara Duterte. Naniniwala ba kayo kay dating Senador Antonio Trillanes, mga tol? Kindly comment yes kung naniniwala kayo kay dating Senador Trillanes, at kung nagugustuhan ninyo ang mga topic natin sa ating mga live streaming, mag-subscribe po sana kayo dito po sa ating channel, at huwag niyo na rin kalimutang i-like at i-share ito pong ating live streaming. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 8, 2026. Happy birthday sa kapatid ko, sa kuya kong si Brad Pitt. At ingat ka lagi, tol, kung nasaan kayo man ngayon naglalayag, kasi seaman yung kapatid ko. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.